Mga kabayan, para sa karagdagang kwento, iniimbitahan ko kayo na makinig sa Kwentong Bayan Podcast. Nasa screen ang picture ng dapat nyong isearch or click nyo lang yung link sa comment section or pwede nyong isearch Kwentong Bayan Podcast. Asahan ko kayo mga kabayan, huwag nyong kalimutan na mag-comment ng hashtag Kwentong Bayan doon sa podcast. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bindoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Marami ng bertud at mutya ang naglipana sa paligid, ngunit kakaiba ang tampok natin sa kwentong ito. Maaaring hindi nyo pa narinig ang tungkol dito dahil minsan lang nagpapakita. Bihira ang mga taong nakakakuha ng bertud na ito. Sa malayong nayon sakop ng bayan ng Mandaon sa probinsya ng Masbate, isang kilalang manggagamot ang tinitingala at kinakatakutan, hindi lamang ng mga tao, kundi mga elemento gaya ng aswang at mga engkanto. Bantog na antingero at kolektor ng mutya itong si Tatay Gado. Kilala sa kanilang bayan bilang mahusay na tagagawa ng bertud. Kahit ang magagaling na manggagamot mula sa karatig bayan ay dumadayo upang magpabasbas o hindi kaya naman magpalinis ng gamit. Abala ang matanda tuwing mahal na araw. Maraming mga baguhang antingero ang nagpupunta sa kanya upang manglimos ng mutya. O hindi kaya naman nagpapabaon ang mga ito sa katawan. Ito lang ang tanging pagkakataon na nakapirme sa kanyang tahanan ang matanda. Ngunit tuwing ordinaryong araw, naglalagi sa baryo si Tatay Gado. Nag-iikot sa mga karatig lugar upang manggamot at mangalap ng mutya. Dito niya nakilala ang binatang si Bindoy. Nang mga sandaling iyon, naglalakad sa gilid ng daan ng matanda nang bigla siyang banggain ng isang binata. "Ano ka ba naman, tanda? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo!" Wika ni Bindoy. Pasensya ka na, Amag. Hindi kita nakita. Tugon ni Tatay Gado. Matapos ay nagpatuloy na sa paglalakad ang binata. Inakala nitong hindi nalaman ng matanda ang totoo niyang pakay. Mukhang nakachamba ako sa matandang yun ah. Puro barya nga lang ang laman ng supot. Pero ayos na to. Makakabili ng panglamang tiyan. Abay, mukhang maraming laman ng supot na yan ah. Oo, tiba-tiba nga. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil napagtanto. Ang nagsalita ay walang iba kung hindi ang matandang dinukutan. Alam mo bang masama ang magnakaw? Tatakbo sana ang binata. Kaso nga lang hindi makaalis sa kinakatayuan. Anong ginawa mo sa akin? Pakawalan mo ko, walang yakang matanda ka. Hindi kita papakawalan hanggat hindi mo sinasabi ang dahilan kung bakit ka nandudukot. Napayoko ang binata at tumigil sa pagpiglas. Kailangan kong gawin yon para makakain. Wala ko ibang aasahan kung di ang sarili ko. Wala naman ako mahanap na matinong trabaho. Ay nako, amin na nga yung supot ko. Hindi mo rin naman mapapakinabangan ng laman yan. Halika, sumunod ka sa akin, papakainin kita. Wika ni Tatay Gado. Dinala niya ang binata sa karinderya at binigyan ng makakain. Bakit mo ako tinutulungan? Ninakawan na kita, di ba? Bago ko sagutin ang tanong na yan, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Bindoy ang pangalan ko. Ikaw? Tawagin mo akong Tatay Gado. Alam mo, Bindoy, hindi lahat ng gumagawa ng masama ay likas na masama. Minsan napipilitan lang sila dahil sa matinding pangangailangan. Alam kong mabuti kang tao, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Nangangailangan kasi ko ng kasama sa bahay eh.
Ano naman ang maitutulong ko sa'yo? Wala nga akong alam na trabaho eh. Wala kang gagawin, kundi ang sundin ang mga sasabihin ko. Mag-aral ka kung paanong manggamot. Tuturuan kitang magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Manggagamot po ba kayo? Kasi parang pamilyar yung mukha nyo eh. Saka yung pangalan, parang narinig ko na kung saan. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Magkita tayo dito sa loob ng 3 araw. Kung sisipot ka, ibig sabihin tinatanggap mo ang alok ko. Pero kung hindi kita makikita dito sa kainan, iisipin ko wala kang balak sumama. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagsalita si Bindoy. Tumuloy na rin sa paglalakad si Tatay Gado. Pinagmamasdan ito ng binata habang papalayo sa lugar. Biglang nanlaki ang mga mata nang maalala kung saan nakita ang matanda. Dali-daling iniwan ang kinakain at hinabol ang matanda. Tatay Gado! Alam ko na kung saan ko kayo nakita. Nakapagpasya na po ako! Huminto sa paglalakad ang matanda at lumingon. Mag-usap tayo pagkatapos ng 3 araw. Gusto kong pag-isipan mong mabuti ang mga gagawin mong desisyon. Napangiti si Bindoy. Dahil sa mismong araw na yon, alam niyang magkakaroon ng direksyon ng buhay. Makalipas ang 3 araw, maagang nag-antay si Bindoy sa kainan. Natanaw nito si Tatay Gado, ngunit gusto niyang subukan ang pasensya ng binata. Nakaupo lang ito sa tapat ng kainan habang nag-aantay. Meron pang kagat ng kaperasong sanga ng bayabas. Sinadya ng matanda na hindi magpakita upang tignan kung gaano kabuo ang desisyon ng binata. Humanga ang matanda sa pagiging seryoso ni Bindoy, kaya naman nagpa siya itong magpakita. Pasensya ka na kung nahuli ako ng dating ha. Mabuti naman at sumipot ka. Ibig sabihin, talagang buo ang iyong pasya na sumama. Oo naman po, lalo pat alam ko na kung sino kayo. Sa totoo lang nang makilala ko kayo, nagkaroon ng pag-asa. Sinabi ko din po sa sarili ko, sa wakas, siguradong may patutunguhan na yung buhay ko. Tignan natin kung hanggang saan ang sinasabi mo. O siya, maganda ka na, aalis na tayo. Biyernes ngayon, kaya kailangan kong umuwi sa aking bahay. Wika ni Mang Gado. Binuhat ni Bindoy ang mga dalang gamit at sumunod sa matanda. Habang naglalakad, panay ang kwento nito tungkol sa buhay. Alam mo Tatay Gado, naging ganito lang ako simula nang iwanan ako ni nanay at tatay. Mag-isa ako namuhay sa pamamagitan ng panlilimos. Kalaunan, napilitang magnakaw para makakain. Napangiti si Tatay Gado sa sinabi nito. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nagpasya kong isama ka? Hindi yon dahil sa naaawa ko sa'yo. Nakikita ko sa'yo ang sarili ko eh. Gaya mo mag-isa ako namumuhay. Pinilit ko makaligtas sa malupit na mundo. Hanggang sa niyakap ko ang pagiging manggagamot. Doon pa lang nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Napagtanto kung ano talaga ang silbi ko sa mundo. Wika ng matanda. Biglang naging seryoso ang mukha ng binata. Ang totoo kong dahilan kung bakit ako sumama sa inyo. Gusto kong hanapin ang mga magulang ko. Patunayan sa kanila na nagkamali sila ng pasya. Iniwanan nila ako eh. Gusto kong matuto ng kaalaman mula sa inyo, Tatay Gado. Para sa oras na magkita kami ng mga magulang ko, may pagmamalaki ko yung naging buhay ko noong mga panahong iniwan nila ako sa lansangan. Maya-maya ay huminto sa paglalakad ang matanda. Kasalubong nila ang ilang kalalakian. Laking gulat ng binata dahil kusang tumabi ang mga ito upang magbigay daan. Pasensya na ho kayo, Tatay Gado. Nakaharang kami sa dadaanan nyo. Wag niyo isipin yan. Sige na. Tumuloy na kayo sa paglalakad. Huwag kayo magtatagal sa mundong ito ha. Baka abutan pa kayo ng pagsikat ng araw. Hindi na kayo tuluyang makabalik sa pinagmulan nyo. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga kalalakian.
Nang masigurong wala na ang mga ito, hindi nagsayang ng pagkakataon si Bindoy. Tatay Gado, bakit takot na takot yung mga lalaki? Hindi takot ang pinakita nila kung hindi respeto. Ang mga lalaking yon, pangkat ng mga engkantong nangangaso sa lugar na ito. Tuwing sasapit ang gabi, alam nilang hawak ko ang domeng ito, kaya kailangan nilang magbigay galang. Alam mo, Bindoy, respeto ang pinakamahalagang sangkap ng buhay sa kahit anong aspeto mo tignan. Sa oras na mawala ito, mawawala na din ang lahat. Ngunit kapag napanatili mo ang respeto sa iyong kapwa, kusang sasabay ang lahat ng magagandang bagay. O siya, pumasok ka na sa bakuran. Isasara ko na ang pinto. Pagpapaliwanag ni Tatay Gado. Nagulat si Bindoy. Hindi na malayan na naroon na sila sa tahanan ng matanda. Nandito na tayo? Pero nasaan ang bahay mo, Tatay Gado? Nakatayo ka ngayon sa harapan ng tahanan ko. Ang nakikita mo, bakuran lang. Pasensya ka na at wala akong ilaw sa labas ng bahay. Napakamot sa ulo si Bindoy. Wala itong nakikitang bagay na maaaring maging bahagi ng isang tahanan. Wala naman akong nakikitang haligyaw dingding dito. Aray ko! Pinto! Ayan o, nauntog ka na. Tignan mo kasi ang dinadaanan mo. Ilapag mo banda dyan yung mga gamit. Wika ng matanda habang nagsisindi ng mga sulo. Saka palang nakita ni Bindoy ang kabuuan ng tahanan. Ano ba yan? Bakit hindi ko kagad napansin yung bahay nyo? Dahil nababalot ng sabulag at proteksyon ang tahanang ito. May mga mahalagang gamit at kasulatan ang nakatago dito, kaya kailangang pangalagaan. O siya, ilapag mo na ang mga gamit mo. Tulungan mo kung maganda ng hapunan. Namangha si Bindoy sa mga nakikita. Halos hindi makatulog dahil sa mga hiwagang nasaksihan sa loob ng tahanan. Kinabukasan, maagang bumangon si Tatay Gado upang magpakain ng mga alagang hayop. Nang maramdaman ni Bindoy na may kumikilos na sa labas, kaagad itong bumangon. Gising ka na pala. Halika, tulungan mo ako magpakain ng mga alagang hayop. Kinuha ni Bindoy ang balde na puno ng pagkain para sa mga bibe. Napakadami niyo po palang alagang hayop. Sino po nag-aalaga sa kanila sa tuwing aalis kayo? Marami akong kaibigan sa paligid. Sila ang nangangalaga sa mga hayop dito sa tuwing wala ako. Kaya hindi ako gaanong nag-aalala pagdating sa mga alaga ko. Mga engkanto din po ba yung tinutukoy niyong kaibigan? Oo, Bindoy. At sila din ang nagbabantay sa buong bahay. Kaya naman panatag akong umaalis. Nga pala, matapos natin magpakain ng mga hayop paganda ka, pupunta tayo sa tahanan ng isang tao. Gusto mong matuto, di ba? Ito na ang pagkakataon. Ano naman po maaari kong matutunan dun? Marami kang matututunan kung bubuksan mo ang iyong isipan. Ngayon kung tapos ka na dyan, maganda ka na, alis na tayo. Hindi naman malayo ang pinunta ng mga ito. Kaagad silang nakarating sa lugar. Napag-alaman ni Bindoy, ang pasyente ay biktima ng yanggaw. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng engkwentro ang binata sa mga elemento, lalong-lalo na sa isang aswang. Tatay Gado, posible po bang magkaroon tayo ng engkwentro sa isang aswang? Posibleng mangyari ang bagay na yon, pero depende kung may lakas ng loob ang aswang na harapin ako. Ang ipinagtataka ko lang po, bakit po ang taas ng kumpiyansa niyong matatalo ang mga elementong nakakaharap? Ano po ba talaga ang kaya niyong gawin? Mamaya mo makikita kung ano ang dahilan. Malalaman mo kung bakit ako kinakatakutan ng mga elemento, lalong-lalo na ng mga aswang. Ilang minuto pa ng paglalakad. Narating na ng dalawa ang tahanan ng pasyente. Bandang tanghali na mga sandaling iyon, kaya medyo maraming tao sa lugar.
Teka, bakit ang daming tao? Gusto nilang makita kung ano ang gagawin ko. Ano bang tingin nila sa gagawin mo dito? Palabas? Hindi mo may iwasan na mga ganitong pangyayari, lalo na kung ang pinag-uusapan ay aswang o kahit anong usapin, basta tungkol sa kababalaghan. Hayaan mo na sila, halika na, nag-aantay ang pasyente. Laking pasasalamat ng may bahay nang makita si Tatay Gado. Salamat naman at pinaunlakan mo ang aking kahilingan. Wala kang dapat ipagpasalamat. Wala pa akong ginagawa. Ito ang ilang bagay na kailangan niyong ihanda. Binasa ng lalaki ang mga nakalista. Laking gulat ni Bindoy nang marinig ang mga nakalagay dito. Lambanog. Ano naman ang paggagamitan nyo ng alak? Aba syempre, kailangan ko ng pampainit ng katawan bago magsimula sa gamutan. Napailing na lang si Bindoy sa naging tugon ng matanda. Ilang sandali lang ay dumating na ang pinapahanda ni Tatay Gado. Kumuha ito ng 2 baso. Sinalina ng isa pa ng puno. Samantalang ang isa ay halos kalahati na. Matapos ay nilagok nito ang natitirang laman ng bote. Hindi ka naman kaya mahilo sa ginagawa mo, Manong. Halos kalahating bote ng lambanog ang tinutungga mo Maliit na bagay, Bindoy. Manood ka lang, halika, magsisimula na tayo. Pumasok ang 2 sa loob ng silid. Nakita ang pasyenteng nakagapos sa kama. Napakadilim sa lugar dahil tinakpan ng kanyang ama at ina ang bawat bintana. Natatakot sa liwanag ang anak ko, kaya tinakpan namin ang mga bintana. Wika ni Mang Meroy. Inutusan ni Tatay Gado si Bindoy na tanggalin ang mga nakatabon. Sinunod ito ng binata. Napasigaw ang pasyente habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga liwanag na tumatama sa mga mata. Anong problema? Natatakot ka ba sa liwanag? Ang lakas ng loob mong sakupin ng katawang ito nang hindi man lang kinukonsidera ang mga mangyayari. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang pinasok mo? Wika ni Tatay Gado. Umangil ang pasyente. Sinubukang sakmali ng matanda. Ngunit hindi ito makawala sa pagkakatali. Manong, hindi naman siguro makakalis yan sa pagkakagapos, di ba? Wika ni Bindoy. Laking gulat nito nang biglang putuli ng matanda ang taling nakagapos sa kamay at paa ng pasyente. Napatras ang binata sa takot na sakmalin siya nito. Nakarap sa kanya ang pasyente habang patuloy sa pag-angil. Samantalang si Tatay Gado naman, kalmado lang. Silang 2 lang ang nasa silid ng mga sandaling iyon. Huwag kang magpakita ng takot, Bindoy, dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Kumalma ka, pakiramdaman mo ang lahat ng kilos niya. Wika ni Tatay Gado. Huminga ng malalim si Bindoy at tinitigan ng pasyente. Unti-unti itong lumalapit sa kanya. Patuloy lamang sa pag-angil. Napapikit ng mga mata si Bindoy. Ramdam ng binata ang hininga ng nilalang. Dinig pa ang paghangos nito. Maya-maya ay biglang napasigaw ang pasyente nang idilat ni Bindoy ang mga mata. Nakahiga na ito sa kama. Nakatukod ang kamay ni Tatay Gado sa kanyang dibdib. Ano pong ginagawa nyo? Bakit po nakadikit sa higaan ng pasyente? Tigal po ang tawag sa dasal ay binato ko sa kanya. Pinaparalisa nito ang katawan ng tao o nilalang na pinatutungkulan. Ngayon panoorin mo kung paano kong papalabasin ang itinanim na sumpa ng aswang sa kanyang katawan. Inilipat niya ang kamay sa leeg ng pasyente. Muling nag-usal ng dasal. Habang ginagawa niya ito, unti-unting umaangat ang katawan ng pasyente. Pilit itong nagpupumiglas habang may kung anong lumalabas sa bunganga. Tatay Gado, anong nilalang yan? Yan ang binhi ng Yanggaw. Kumuha ka ng planggana at itim na tela. Bilisan mo!
Dali-daling kinuha ng binata ang mga gamit na sinabi ni Tatay Gado. Matapos ay dinakot ng matanda ang lumalabas na sisiw sa bunganga ng pasyente. Iniampas ito sa planggana. Nanlaki ang mga mata ni Bindoy nang makita ang nilalang. Hindi nito lubos maisip na may ganong nilalang na naninirahan sa katawan ng isang binata. Paanong napunta ang nilalang na yan sa katawan ng pasyente? Tanong ni Bindoy habang tinutusok ng patpat ang itim na sisiw sa planggana. Naitanim ang sisiw na yan sa katawan ng pasyente sa pamamagitan ng dasal. Pero wala nang dapat alalahanin. Ligtas na siya. Ang kailangan na lang nating antayin ang pagdating ng aswang na naglagay sa kanya ng binhi. Wika ni Tatay Gado habang nakaupo at nagsisindi ng tabako. Naupo na din si Bindoy sa tabi nito habang inaantay ang susunod na sasabihin ng matanda. Ganito po ba ang gawain niyo sa araw-araw, Tatay Gado? Hindi naman sa ganun, Bindoy. Nagkakataon lang din eh. May mga pasyente akong ganito ang kaso. Mabuti nga't yanggaw lang ang gagamutin natin ngayong araw. Pero hindi dapat magpakampante dahil maaaring dumating ang aswang na nagbigay sa kanya ng sumpa. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay pumasok sa silid ang ama ng pasyente. Manong Gado, ano po nangyari sa anak ka? Nasa mabuti ng kalagayan ng anak mo. Sundin niyo lang ang mga habilin ko na nasa papel. May pinasot ako sa kanyang pangontra para hindi na siya lapitan ng iba pang elemento. Pero hindi pa rin yan kasiguraduhan na dahil kailangan puksay ng aswang na nagtanim sa kanya ng sumpa. Ay nako, hindi ko po kilala ang aswang na nagbigay sa kanya ng sumpa. Pasensya na ho kaya kung di po ako makakadulog. Walang problema, Meroy. Ako na ang bahala at isa pa, mas kailangan ka nila sa tahanang ito. Nagtaka si Bindoy kung bakit hindi pa sila umaalis sa lugar kahit tapos na ang panggagamot. Tatay Gado, di ba tapos na yung panggagamot sa pasyente? Bakit hindi pa tayo maalis? Oo, tapos na tayo sa binata. Pero hindi sa aswang na naglagay sa kanya ng sumpa. Ibig mong sabihin, darating yung aswang? Oo. Yan ang karaniwang nangyayari, lalo pat hindi nagtagumpay ang pangyayanggaw. Kadalasan pinupuntahan ng amahan ng kanyang niyanggaw upang alamin kung bakit hindi natuloy ang pagbabagong anyo. Napalunok ng laway ang binata. Hindi nito akalaing makakarap nila ang isang totoong aswang. Pagsapit ng hapon, sinabihan ni Tatay Gado ang mga nakatira sa tahanan na isara ang pintuan at huwag magbubukas kahit ano pa ang mangyari. Maaari niyang gayahin ang boses o anyo ng kahit sino man sa atin. Kaya mag-iingat kayo at hanggat maaari, huwag sasagot kapag tinawag ng nilalang ang mga pangalan nyo. Nanatili itong nakaupo sa atangan ng tahanan habang inaantay ang tuluyang paglubog ng araw. Ilang minuto pa ay nabalot ng kadiliman ng paligid at dahil medyo mapuno ang lugar, mas mabilis dumilim. Sigurado ka bang darating siya ngayon, Tatay Gado? Magtiwala ka sa akin, Bindoy. Ngayong gabi mo lubusang mauunawaan ang lahat ng tungkol sa pagkatao ko. Hindi na nagsalita pa si Bindoy. Ilang oras ang nakalipas, biglang naging maalinsangan ang kapaligiran. Nawala din ang malamig na simoy ng hangin. Kumalat sa paligid ang sanyo ng nabubulok na laman ng tao. Tumayo si Tatay Gado. Naglakad papunta sa bandang gitna ng bakuran. Tumingala sa langit na tila ba kinakausap ang buwan. Alam kong nandyan ka sa paligid. Bakit hindi ka lumantad upang makilala kita? Wika ni Tatay Gado. Nakarinig ng kalusko si Bindoy mula sa masukal na bahagi ng bakuran. Tumayo ang binata upang maglakad papunta sa matanda.
nang biglang may kung anong lumabas. Dinamba si Bindoy mula sa likuran, dahilan para madapa ang binata. Ikaw ba nagtanggal ng sumpa sa binata? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Wika ng aswang. Hindi man lang nito napansin si Tatay Gado na noon ay naglalakad na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi siya ang pumatay sa alaga mo, kung hindi ako. Biglang napatalon ang nilalang nang makita ang matanda. Dali-dali namang tumayo si Bindoy. Kitang-kita ng binata ang nakakatakot na wangis ng nilalang na dumamba sa kanya. May ulo ito ng baboy at katawan ng tao na nababalot ng makapal na balahibo. Tandang Gado, anong ginagawa niyo dito? Hindi pa ba malinaw sa'yo, Baldomero? Hindi ba kabilin-bilinan ko? Wag na wag yung papakialaman ng mga tao. Ang lakas ng loob mong suwayin ang babala ko. Nakita ni Bindoy kung paanong yumuko ang nilalang sa harapan ng matanda. Takot na nagmamakaawa. Patawad Tandang Gado. Hindi ko alam na baluarte mo ang lugar na ito. Pasensya na, hindi ko na po uulitin. Talagang hindi na mauulit ang ginawa mo. Huli na to. Magiging halimbawa ka sa mga kalahi mo. Sinabihan kita na wag susuwayin ang kautusan ko, pero hindi kayo nakinig. Tugon ni Tatay Gado. Bigla itong naglaho sa kinakatayuan. Laking gulat ni Bindoy. Nang muling magpakita ang matanda, sakal-sakal nito ang kalaban. Patawad po. Hindi ko na ulitin pakiusap. Huwag mo ko papatayin pa nga ako. Hindi na ako muli papasok sa baluarte mo. Wika ni Baldomero habang hawak-hawak siya sa liig. Baluarte ko man o hindi, wala kayong karapatan pang himasukan ang buhay ng mga tao. Pasensyahan tayo, pero hindi kita maaaring palampasin dahil sa oras na gawin ko yon, mamimihasa ang mga kasamahan mo at mauulit lang din ang nangyaring ito. Wika ni Tatay Gado. Sabay bali ng lieg ng nilalang. Nangisay na lang ito ng bitawan ni Tatay Gado. Namangha ng gusto si Bindoy sa ipinakitang lakas ng matanda at kung paanong natakot ang aswang sa kanya. Bakit po takot na takot sa inyo yung aswang, Tatay Gado? Paano niyo po ginawa yun? Mahabang kwento. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Tapos na tayo dito. Iligpit mo na mga gamit natin. Uuwi na tayo. Tugon ng matanda. Matapos magpaalam, tumuloy na ang mga ito pauwi. Hindi nagsasalita si Bindoy habang nasa daanan. Ngunit pagdating sa tahanan, muli nitong kinulit si Tatay Gado. Tatay Gado, baka naman pwede mong sabihin sa akin kung bakit takot sa iyo yung aswang. At saka hindi lang yun. Napansin ko, nangingilag sa iyo mga engkanto eh. Ano po bang meron? Ay, nako. Gusto mo talaga malaman ko noong dahilan? Oo naman po. Paano ko kayo makikilala ng gusto kung hindi niyo ipapakita sa akin ng buo yung kakayahan niyo? O sige, eto ang pinagbula ng lakas ko. Tugon ng matanda. Sabay lapag ng bagay na nakabalot sa kaperasong tela. Ano naman po yung bagay na yan? Bakit hindi bubuksan? Binuksan ni Bindoy ang pulang tela. Doon nakita ang napakahabang pangil ng kung anong nilalang. Ano po yan, Tatay Gado? Pangil ng isang gabo ng aswang. Ha? Gabo ng aswang? Oo, Bindoy. Sila ang pinakamalakas na uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo kahit patirik ang araw. Kung sila ang pinakamalakas na aswang, paano niyo po natalo yung nilalang na yun? Hindi ako nakipaglaban sa kanya. Kusang ipinagkaloob ng gabunan ng kanyang pangil bago mamatay.
pwede palang ipasa ng isang gabunan ng kanyang kapangyarihan? Oo, Bindoy. Ang mabuti pa makinig kang mabuti. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pag-uusap ng dalawa. Aatras tayo ng maraming taon. Nang mga panahong nakuha ni Tatay Gado ang kanyang bertud. Nasa edad 45 taong gulang si Tatay Gado. Kalakasan niya ng mga panahong ito at kahit hindi pa hawak ang bertud, nagtataglay na ito ng kakaibang lakas mula sa tangang mga mutya. Maraming mambabarang at mangkukulam ang natalo nito. Maging ang mga engkanto ay takot na sa kanya noon pa man dahil sa taglay na lakas. Hindi pumipirme sa isang lugar ang Ginoo. Ito din ang dahilan kung bakit nasumpungan niya ang laban ng dalawang malakas na aswang. Naglalakad sa kalagitnaan ng gubat si Gado. Nang makarinig ito ng malakas na angin na tila nagmumula sa dalawang malaking asong naglalaban. Sinundan nito ang pinagmumulan ng ingay. Nakita nito ang dalawang malaking nilalang na naglalaban. Alam ni Gado na aswang ang mga iyon. Hindi pangkaraniwan sa mga itong magbagong anyo sa ilalim ng tirik na araw. Pinanood ang sagupaan ng dalawang malakas na nilalang. Nagbalot siya ng sabulag upang hindi mapansin ng mga ito. Patuloy sa pagpapalitan ng atake ang dalawang malaking nilalang. Tumagal ng halos 5 oras ang laban ng mga ito. Namangha si Gado dahil hindi man lang nakakaramdam ng pagod ang dalawang nilalang. Ngunit laking gulat ng Ginoo nang sabay na bumagsak ang dalawang aswang. Inakala nitong dahil lang sa pagod kaya nawalan ng malay ang mga nilalang. Ngunit laking gulat ni Gado nang magpakita ang matanda na may hawak na tungkod. Sadyang nakakaliw na panooring maglaban ng dalawang malakas na nilalang. Nakakatawa ding isipin na hindi ko na kailangang magpakahirap upang patayin ang mga gaya nyo para lang makakuha ng malakas na bertud. Wika ng lalaki. Pilit namang tumayo ang isa sa mga aswang. Ngunit sadyang mahina na ang katawan nito, kaya hindi ito makabangon. Inapakan ng matanda ang ulo nito. Tinutukan ng tungkod sa leeg. Simula palag, alam ko na ang pakay mo pero hindi naniwala sa akin si Malak. Kaya kami humantong sa ganito. Ang pinagsisisihan ko lang, hindi ako kumilos kagad. Wika ng nilalang. Dahil masyado kayong nagtitiwala, kaunting panguto lang, naniniwala na kagad kayo sa mga tao. Ngayon, sino ang sisisihin mo? Walang hiya ka talaga, Gaspar. Ipinapangako ko sa iyo, darating ang araw na pagbabayaran mo ang lahat ng mga kasalanang ginawa mo. Wika ng isa sa mga nilalang. Hindi na malaya ng matandang lalaki na nagkamalay ang isa pang aswang. Hinambalos nito ang matanda. Dahilan para tumilapon nito papunta sa pinagtataguan ng binatang si Gado. Naku, naloko na. Sa dinami-nabi ng tatalsikan, dito pa talaga. Wika ng binatang si Gado. Tumayo ito at lumipat ng pwesto. Dahilan para panandali ang mawala ang sabulag na binalot. Napansin ng mga aswang ang kanyang presensya, ngunit hindi nila mahanap ang kinaroroonan ng Ginoo. Muling naglaban ang mga ito, habang ang matandang lalaki naman ay pilit tumatayo, binabawi ang kanyang lakas. Kung ako sa'yo, tanda, hindi na ako makikisali sa laban. Kung ano man ang binabalak mo sa mga yan, huwag mo nang ituloy. Wika ni Gado. Nagulat ang matanda. Hindi nito akalain na naroon ang Ginoo. Aba, may tao pala diyan. Sino ka naman para pigilan ako? Ako si Gado.
Napadaan lang nga lang ako eh. Nakita ko naglalaban yung dalawa, hindi na ako nakisali. Alam ko naman na wala ding silbi. Tugon ni Gado. Nagsindito ng tabako at naupo sa paanan ng puno. Sa hula ko, isa ka ring manggagamot, hindi ba? Tama ka, at gaya ng sinabi ko, napadaan lang ako. Ayoko magpatuloy sa paglalakad kapag may naglalaban na dalawang nilalang. Ibig sabihin, narinig mo ang lahat ng pinag-uusapan namin. Oo, dinig na dinig ko. Alam ko rin kung gaano ka kasakib sa kapangyarihan. Hindi mo kilala ang kausap mo, bata. Kaya wag na wag kang magkakamaling magsalita ng hindi maganda. Alin doon? Yung pagiging sakim mo sa kapangyarihan. Bakit hindi ba totoo? Kaya mo nga pinaglaban ng mga yan, oh. Dahil gusto mong makuha ang kanilang bertud. At sa palagay ko, ikaw yung tipo ng taong hindi gagawa ng mabuti para sa kapwa. Kaya pasensya na kung makikisali ako. Nagulat ang matanda dahil bigla itong naglaho sa kinaupuan. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kanyang muka, dahilan para muli itong tumilapon. Napahinto ang dalawang gabunan nang maramdaman ng malakas na enerhiyang pinakawalan ni Gado. Naglakad ang Ginoo papunta sa kinaroroonan ng matanda. Hinawakan ito sa leeg. Sinipa palayo ang hawak na tungkod. Hindi mo alam ang ginawa mo, bata. Pagsisisihan mo ang paghihimasok sa problema ito. Maniwala ka sa akin, tanda. Alam ko ang ginagawa ko. Pasensya ka na, pero hindi kita hahayaang gamitin ang dalawang nilalang na ito para lang sa pansarili mong kapakanan. Tugon ng Ginoo sabay pugot ng ulo. Nilingon nito ang dalawang gabunan na noon ay kapwa nakaluhod at nanghihina. Hindi ko alam ang dahilan mo kung bakit mo pinatay ang matandang yan. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo alam kung gaano kalaking problema ang taong yon. Wika ng isa sa mga nilalang. Sa kasamaang palad, tuluyan ng bumagsak ang kalaban nito. Mukhang malubha ang tama niyang kasama mo. Ano ba ang dahilan bakit kayo naglalaban? Nilalason niya ang isip nitong si Malak. Ginamit niya si Malak para patayin ang mga kalahi namin at makuha ang bertud. Ngunit nabigo siya dahil isa sa amin ang may hawak noon. Sa kasamaang palad, parang napuruhan ko pa ata. Tugon ng gabunan habang nakatitig sa isa pang nilalang. Masyadong malaki ang sugat ng isang to. Magagawa mo ba siyang pagalingin? Sa kasalukuyan kong kalagayan, hindi ko na magagawang gumamot. Huli na, dahil kumalat na sa katawan namin ang kamandag na nagbula kay Gaspar. Tugon ng nilalang. Napagtanto ni Gado na yon ang dahilan kung bakit bumagsak ang dalawa habang nasa kalagitnaan ng laban. Isang bagay na lang ang hihilingin ko sa iyo. Ramdam kong mabuti kang tao, kaya ipagkakatiwala ko sa iyo ang aming bertud. Wika ng gabunan. Nagpakilala ito sa pangalang Albos. Ikinagagala kitang makilala. Ang pangalan ko naman ay Gado. Ako naman si Malak. Pasensya na kung madadamay ka sa gulong ito. Pero wala na kaming ibang maaasahan. Kung nagawang magtiwala sa iyo ng aking kasama, ganon din ang gagawin ko. Nagulat si Gado dahil bigla nitong binunot ang kanyang pangil. Inabot niya sa Ginoo. Ganon rin ang ginawa ng isa pang gabunan. Dalawang mahabang pangil ang pinagkaloob ng mga ito sa kanya bago tuluyang malagutan ng hininga. Bukod sa mga pangil, kinuha din ni Gado ang lanahang nasa bewang ng mga ito. Alam ni Gado ang kakayahang taglay ng lana. Kakailanganin niya ito sa mga darating na araw.
Matapos ilibing ang 2 gabunan, nilisan ni Gado ang lugar. Nagpatuloy ito sa panggagamot at pagtulong sa mga tao. Maraming nakakasagupa ang Ginoo. Nakaagad niya ring natatalo. Dahil dito kinilala si Gado bilang mabagsik na manggagamot. Kinakatakutan maging ng pinakamalakas na mambabarang. Balik tayo sa kasalukuyan. Ngayong alam mo na kung saan nanggaling ang lakas ko. Kung magiging karapat dapat ka, Bindoy, lahat ng ito ay papamana ko sa iyo. Hindi ko naman po inaangad ang magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Ang gusto ko lang magkaroon ng silbi at direksyon ng buhay ko. Maganda ang gusto mong mangyari. Pero hindi sapat na may direksyon ka lang. Dapat magkaroon ka ng katuturan, kabuluhan para sa ibang tao. Tandaan mo, Bindoy, hindi ka lang nabubuhay para sa pansariling kapakanan. Sa bawat pasyang ginagawa mo, hindi lang ikaw ang naapektuhan, kundi ang mga taong nasa paligid natin. Hindi ko man lubusang nauunawaan ang gusto mong iparating sa akin. Pero alam ko, darating ang panahon makikita ko kung ano ang katuturan ng lahat ng ito. Tugon ni Bindoy. Matapos ang kaganapang iyon, lalong naging masigasig ang binata sa pagsasanay hanggang sa naging biyasa ito sa panggagamot. Ngayong marunong ka na sa panggagamot, ikaw na ang bahalang magpalago ng mga kaalaman. Pagdating naman sa pisikal na laban, wala na rin ako masasabi. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Gado. Ngayon, ano ang susunod nating gagawin? Ngayong naitanong mo, maganda ka dahil tatawid tayo sa dagat. Isang baryo nangangailangan ng tulong natin. Kailan ho tayo aalis? Sa oras na maimpake mo ang mga dadalhin, doon tayo aalis kaya bilisan mo na. Dali-dali namang kumilos si Bindoy. Nang matapos ito ay kagad silang lumakad. Papalubog na ang araw ng mga oras na yon. Kaya nagtaka ang binata kung bakit sila lumakad ng ganong oras. Malapit ng maggabi ah. Bakit ngayon ho tayo lalakad? Mas maganda kung makakarating tayo sa baryong iyon ng umaga. Sa terminal na tayo magpapalipas ng gabi. Madaling araw ang tawid natin sa dagat. Pagdating sa terminal, napansin ni Bindoy na halos walang tao. Sinabihan nito ni Tatay Gado na magpahinga, ngunit hindi mawala sa isip ng binata ang katanungan. Nang makita nito ang isa sa mga painante ng bangka, nilapitan niya ito at tinanong. Alam mo, wala masyadong tumatawid sa islang yun eh. Ang totoo niyan, kayong dalawa lang ng kasama mong pasahero namin mamaya. Nagulat si Bindoy sa sinabi nito. Bakit wala masyadong nagpupunta doon? Ano bang meron? Pupunta kayo sa isang lugar na hindi nyo alam kung ano ang pupuntahan nyo. Nababaliw na ba kayo? Pugad ng mga masamang engkanto ang lugar na yun. Wala ding halos nakakalabas sa mga tao sa baryo dahil sa tuwing magtatangka silang lumabas, bumabalik lang din sila sa kalagitnaan ng nayon. Ngayon alam ko na kung bakit sinabi ni Tatay Gado na kailangan ng baryo ang tulong namin. Kasama mo si Tatay Gado? Sigurado ka ba? Oo. Nakikita mo ba yung natutulog na matanda? Siya ang pinakamalakas na manggagamot na nakilala ko. Pupuntahan namin ang sinasabi mong baryo para palayain ng mga tao. Teka, kailangan malaman ni Kapitan Hector na siya ang pasahero namin. Dali-daling tumakbo ang kausap upang gisingin ang kapitan. Maya-maya ay bumalik ito kasama ang isang matanda. Ano ba naman yan, Undo? Alam mong madaling araw pa tayo lalaot. Bakit mo ako ginising? Pasensya na po, Kapitan Hector. Pero kailangan niyo pong malaman, yung taong ihatid natin sa kabilang ibayo, si Tatay Gado. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang marinig ang sinabi ni Undo. Sigurado ka ba? Baka niloloko mo ako. Hindi ho, Kapitan.
Si Tatay Gado po talaga ang pasahero natin. Lingid sa kalaman ng dalawa na naririnig ni Tatay Gado ang pinag-uusapan nila. Dahan-dahang naglakad ang matanda papalapit sa kinaroroonan. Alam niyong natutulog ako, bakit ang ingay niyo? Bindoy, ano bang nangyayari dito? Nabitawan ng kapitan ang hawak na pipa. Hindi to makapaniwalang si Tatay Gado nga ang nasa harapan. Ikaw nga si Tatay Gado. Alam mo ba kung gaano katagal ko hinintay ang pagkakataong ito? Alam ko, dumating na ang takdang araw upang tapusin ang paghihirap ng mga taong nakulong sa lugar na yon. Kung ganon, ihatid ko na po kayo sa kabilang pulo. Aantayin ko rin po ang inyong pagbabalik. Ibig sabihin, pwede na tayong maglayag. Udo, ihanda mo na ang bangka. Dalian mo, maglalayag na tayo. Dali-daling tinanggal ng pahinante ang mga tali. Ibinaba ang layag ng bangka. Bakit hindi natin gamitin yung makina? Mas ligtas kung tahimik tayo makakapasok sa lugar na yon. Dahil maging ang karagatan, may nag-aantay na panganib. Gawin natin kung ano mas makakabuti. Habang nasa kalagitnaan ng paglalayag, nakakarinig ng mga awit si Bindoy. Magtakip ka ng tenga, Bindoy, dahil mapanganib ang boses ng mga kataw. Sa mga hindi nakakalam, ang mga kataw ay uri ng engkantong naninirahan sa karagatan. Kadalasan nang bibiktima ito ng mga manlalakbay sa pamamagitan ng kanilang tinig. Marahang tumutulak ang bangkang sinakyan hanggang sa sumadsad ito sa buhangin ng kabilang isla. Masyadong makapalang hamog, kaya hindi nila makita kung ano ang nasa harapan. Huwag kayong magsisindi ng sulo o gagawa ng anumang ingay. Ang dalampasigan sa islang ito ay tirahan ng bungis-ngis. Dito ko na lang kayo ihahatid. Dito ko na din kayo aantayin. Mag-iingat ho kayo. Maraming salamat, Kapitana. Mukhang kakailanganin natin ng mas malaking bangka. Tugon ni Tatay Gado sabay lakad papasok sa hamog. Inutusan ng kapitan ng pahinante. Iikot pabalik ang bangka. Teka Kapitan, akala ko ba antayin natin si Tatay Gado? Oo, aantayin natin sila. Pero kailangan natin kunin ang mas malaking bangka. Tugon ng kapitan. Samantalang sina Tatay Gado patuloy sa paglalakad hanggang sa narating ng mga ito ang pader sa hangganan ng dating baryo. Mukhang narating na natin ang hangganan ng baryo. Maganda ka, dahil sa oras na pumasok tayo wala nang atrasan. At kung gusto mong makalabas ng buhay, sundin mo lang ang sasabihin ko. Wika ni Tatay Gado. Huminga ng malalim si Bindoy. Hinawakan ang itak nitong nakasugbit sa bewang. Halina po kayo, Tatay Gado. Handa na po ako. Wika ni Bindoy sabay hakbang papasok ng bakod. Biglang nagbago ang kapaligiran. Alam ni Tatay Gado na nasa loob sila ng ibang dimensyon. Ang lugar na ito ay isang artipisyal na mundong ginawa ng mga engkanto. At ang mga taong nakikita mo, anak, mga mortal mula sa mundo nating hindi na nakagawang makabalik. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng isang malakas na engkanto. Paano po natin sila papalayain, Tatay Gado? Kailangan nating patayin ang engkantong may gawa nito. Bilisan mo na. Kailangan natin siyang hanapin. Nagpakawala ito ng mga salagubang. Nagpatuloy sa paglalakad. Napansin ni Gado na tila hindi sila pinapansin ng mga tao. Hindi ba tayo nakikita ng mga tao? Nakikita nila tayo, pero hindi sa atin nakatuon ang kanilang pansin. Pagbasdan mong mabuti ang kanilang mga mata. Nagulat si Bindoy dahil nakita nitong wala ng itim ang mga mata ng tao. Nagawa nilang ikutin ang buong baryo, maging ang mga sulok ay hindi pinaligtas. Nilagyan ito ng palatandaan.
Maupo muna tayo sa sentro. Aantayin natin ang mga alaga kong kulisap. Maya-maya ay bumalik ang isa sa mga kulisap. Ngunit sugatan nito. Nang dumapo sa kanyang palad ang insekto, ipinakita nito ang kinaroroonan ng kalaban. Natagpuan niyo po ba ang kinaroroonan ng kalaban? Oo, kaya humanda ka na. Pero teka, sino naman pong humingi ng tulong sa inyo? Paano niyo pong nalaman ang lugar na ito? Kailingan ito ng 2 gabunang nagbigay sa akin ng bertod bago sila mamatay. Hiniling nila sa akin, palayain ang mga taong nakakulong sa baryong ito. Hindi na nagsalita si Bindoy. Akmang lalakad na sana ang binata nang bigla silang makarinig ng malakas na dagundong. Binunot ni Bindoy ang sandata. Inantay na lumabas ang nilalang na may gawa ng ingay. Ngunit napatras ito. Nang makita ang figura ng malaking nilalang, may hawak na pamalo. Tumabi ka, Bindoy. Akong bahala sa isang ito. Wika ng matanda. Bigla itong tumakbo papunta sa nilalang. Laking gulat ni Bindoy nang hinampas ng dambuhala ang dalang pamalo. Nabalot ng alikabok ang paligid. Hindi makita ni Bindoy ang matanda. Kaya inakala nitong napuruhan siya ng kalaban. Pagkahupa ng alikabok, nakita ni Bindoy na nakapatong sa pamalo ng kalaban si Tatay Gado. Tumalon nito paitaas. Inundayan ng suntok ang nilalang. Tinamaan sa noo. Dahilan para mapatras at mabitawan ang hawak na pamalo. Sunod-sunod na atake ang binigay ni Tatay Gado. Namangha si Bindoy. Tila ba nagbabago ang itsura ng matanda? Nananatili ang wangis ng pagiging matandang tao. Kaso nga lang, may mga pagkakataon na nagmumukha itong gabunan. Mabangis ang itsura ni Tatay Gado. Mahaba ang mga pangil. Ramdam ang matinding bugso ng enerhiya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Aktwal niyang nasasaksihan ang kakayahan ng matanda. Maya-maya pa napalood na lang ang nilalang. Tuluyan itong bumagsak sa lupa. Halika na. Hindi na makakabangon ng buwa. Wika ng matanda sabay lakad. Hindi pa man nakakalayo. Isang figura ng nilalang ang nagpakita. Hindi ko akalain. Magkikita pa tayo uli. Tandang Gaspar, paano kang nabuhay? Alam kong pinugutan kita ng ulo. Nakakalimutan mo ba na isa kong manggagaway? Oo nga naman. Nakalimutan ko na ang mga manggagaway may kakayahan na dayain ang kamatayan. Malaki ang pasasalamat ko sa 2 gabunang inilibing mo. Dahil sa kanila, nagkaroon ako ng pangalawang buhay. Anong ginawa mo sa bangkay ng 2 gabunan? Walang iya ka. Hindi mo na ginalang ang mga yumao. Makapangyarihan ang bertod na nasa katawan ng 2 gabunan. At kung ano man ang nakuha mo sa kanila, wala pa yon sa totoong kapangyarihang nakatago sa puso nila. Teka, huwag mo sabihin! Oo, Gado. Kinain ko ang puso ng 2 gabunan. Sa tulong ng mga alaga kong engkanto, nagawa kong mabuhay muli. Ngunit dahil sa ginawa mo sa akin, naparalisa ang aking katawan. At sa pamamagitan ng puso ng 2 gabunan, muling nanumbalik ang lakas ko. Ngayon maganda ka dahil gaganti ako sa ginawa mo. Nakikinig lang si Bindoy sa usapan ng dalawa. Napagtanto nito na ang matandang karap ni Tatay Gado walang iba kung hindi ang manggagaway na si Gaspar.
Gusto mong makaganti. Kung tutusin, ikaw ang may kasalanan kung bakit umabot tayo sa ganong sitwasyon. Kung hindi ka lang nakialam, hindi sana ako mamamatay. At sana, nakuha ng buo ang bertud ng isang gabunan. Malaki ang pasasalamat ko dahil nakialam ako sa tamang pagkakataon. Kung hindi, baka kung ano ang nangyari sa mundo. Tama na ang salita. Biglang sumugod si Gaspar. Sinalubong ito ni Tatay Gado. Kapwa malalakas ang dalawang matanda. Ngunit higit na nakakalamang si Gaspar pagdating sa karanasan. Hindi ito naging hadlang para kay Tatay Gado. Dahil sa haba ng panahon na ginugol sa pagsasanay, nagawa ng matanda na babasa ang galaw ng mga manggagaway. Laking gulat ni Gaspar, nagawang kontrahin ng mga Tigalpo, nakakaganti ito ng higit na mas malakas na atake. Huwag kang magtataka dahil pinag-aralan ko ang lahat ng tungkol sa mga kagaya mo. Mula sa mangkukulab, mambabarang, manggagaway, ermitanyo, tukluban. Lahat ng kaalaman tungkol sa kanila ay nagawa kong pag-aralan, kaya hindi mo ko malalamangan. Wika ni Tatay Gado. Itinulak nito palayo si Gaspar at binato ng Tigalpo. Inakala nito na ganon ang magiging laban. Ngunit laking gulat niya dahil biglang bumulusok pababa si Bindoy hawak ang itak. Tinaga ito sa ulo, dahilan para tuluyang humiwalay sa katawan. Akmang tatayo pa sana ang katawan ni Gaspar, nang bigla naman itong natupok gamit ang dasal na itinuro ng matanda. Oras na para basagin ang pananggalang na nakabalot sa lugar na ito. Wika ni Tatay Gado sabay suntok sa lupa. Yumanig ang lugar. Sa lugar ni Kapitan Hector, nakita nilang humupa ang makapal na hamog hanggang sa lumantad ang nakatagong baryo. Mukhang nagtagumpay sina Tatay Gado. Tama lang ang sinabi niya. Kakailanganin nga ng malaking bangka. Maya-maya ay nagdatingan ang mga tao, isa-isang sumampa sa bangka. Laking pasasalamat ng mga ito dahil nagawa pa nilang makauwi sa loob ng mahabang panahon. Pagdating sa kabisera, patuloy ang buhay ng mga tao. Nagulat ang karamihan nang makita ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Maraming salamat, Tatay Gado. Nailigtas mo ang mga tao, kabilang ang aking anak at kapatid. Walang anuman, Kapitan. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Tugon ng matanda. Matapos ang kaganapan, nagpaalam ang mga ito sa taga-baryo. Masaya ang dalawa dahil natupad nila ang kailingan ng dalawang gabunan. Napatunayan din ni Bindoy ang lakas ng kanyang maestro, dahilan para lalo itong magsumikap na maging mahusay sa piniling larangan, hanggang sa nagawa ng ituro ni Tatay Gado ang lahat kay Bindoy. Tapos na akong ituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Ngayon, nasa iyo kung paano ka mamumuhay gamit ang prinsipyo at kaalamang natutunan mo. Palagi mong tatandaan, siguraduhin may katuturan ang bawat gagawin mo. Kayo po, Tatay Gado. Ano ang plano nyo? Pipirmi na siguro ko sa bahay. Magtatanim ng mais at kamote. Ibig sabihin, magre-retiro ka na. Ganun na nga. Nandiyan ka naman eh. Alam kong magagampanan mo ng maayos sa mga tungkuling nakaatang sayo. Ang totoo, natatakot pa rin po ako, Tatay Gado. Hindi ko alam kung kaya kong pantayan ang mga nagawa mo. Hindi mo kailangan pantayan ang mga ginawa ko. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama sa sarili mong pamamaraan. Pero ano ang silbi ng pagtuturo niyo sa akin kung hindi ko tutularan ang mga ginawa niyo? Itinuro ko lang sa iyo mga kaalaman
Ngunit ikaw pa rin ang gagawa ng paraan kung paano ito may sasabuhay. Nauunawaan ko na ho. Sige Tatay Gado, hanggang sa susunod nating pagkikita. Malaki po ang pasasalamat ko. Hindi kayo nagsawang turuan ako ng mga nalalaman nyo. Gaya ng sinabi ko noon, kung nais matuto ng isang tao, turuan mo. Nasa kanila kung paanong gagamitin ang kaalaman. Mauna na ako. Ikaw ba anong balak mo? Siguro, patuloy kong hahanapin ang sarili ko kahit alam ko na ang landas sa dapat kong tahakin. Hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin, Bendoy. Basta palagi mong isipin ang mga sinabi ko sa'yo. Siguradong hindi ka maliligaw. Matapos ang pag-uusap, lumakad na ang matanda. Yun na ang huling pagkikita ni Bindoy at Tatay Gado. Hindi na muling namataan ang matanda sa bayan. Si Bindoy naman, nagpatuloy ang buhay. Ginampanan ng pagiging isang manggagamot gamit ang aral na tinuro ni Tatay Gado, ang antingerong gabunan.